naman ni Ilona. Hindi na pa ako rito naghihintay ah. Baka mapibitin pa yata ako. Yun, ay sus. Mukhang dito siya pupunta. Sabi ko na nga ba eh. Di rin siya makakatis. Ay, tatago ko saglit at susunggaban ko siya. Ayan na, malapit na siya. Grabe yung sexy talaga ng jowa ko. Huli ka! Ba? Hello! Grabe ka, ang galing mo talaga sa dakmaan. Titawan mo ako at umalis ka rin sa likuran ko. Kunwari ka pa. May gustong-gusto mo rin naman. Ano ba? Huwag mo akong pisilin. Nasasaktan ako. Ito na. Daan-daan lang ah. Tapos, Mahalikan ko yung leg mo. Teka, sandali. Baka may makakita sa atin. halika, dito tayo sa loob ng CR. Nagigigil ako sa'yo, Ilona. Teka muna, Anthony. Oh. Malapit na matapos ang break time natin. Problema ba yun? Hindi mag-quickie lang tayo. Kahit 5 minuto pwede no? Sige na. Paano kung may biglang pumasok dito sa CR? Huwag mo na abalahin yun. Nakalak naman ang pinto. Pero Anthony! Ito naman, ang dami mo ng mga arte. Sumasakit na ang puson ko. Sige na, tumalikod ka na at ako ng bahala. Ayoko na. Tigilan na natin to. Nagsasawa na ako sa gantong sitwasyon. Ano pinagsasabi mo? Nababagot na kasi ako sa relasyon natin. Napapagot? Paulit-ulit na lang. Hanggang sa pagtuod ko na lang ba rito sa CR ang gusto mo para sa akin? Kung nagsasawa ka na rito sa loob ng CR, di sige, next time, mag-check-in na tayo sa isang motel. Diyos ko naman, Anthony. Ano ba? Hindi mo ba ako naintindihan? Ganyan bang kababaw ang pangarap mo para sa akin? Ang maging parausan ng init lang katawan? Ano pa bang gusto mo? Meron pa bang kulang? Hindi ka na ba masaya sa akin? Ganun ba? Hindi ko kasi alam kung anong direksyon ang tinatahak natin eh. Kaya hindi ko rin alam kung saan tayo makakarating. Mahigit 1 taon na tayo sa ganitong sitwasyon. Walang pagbabago. Ano ba talagang plano mo para sa akin? Kung gusto mo na magkaroon ng pagbabago sa takbo ng relasyon natin, di magpakasal na tayo. Kahit sa wish lang. Eh ano namang klaseng buhay ang haharapin natin? Ano pa bang inaasahan mo? Mekaniko ako. At gasoline girl ka naman. Alam mo kung gaano karami ang gasolina natin, kaya alam mo rin naman kung hanggang saan tayo makakarating eh. Pinagpapawisan ka, Ilona. Mukhang nadiligan ka na naman, ha? Ay, nako. Sana all nabibembang. Pinagbigyan ko lang si Anthony. Masyado kasing makulit. Kunwari ka pa. Nag-enjoy ka rin naman, ah. Oo, masarap sa pakiramdam pero masakit sa ulo. Bakit mo naman nasabi yan? Pinapasakit ba ni Anthony ang ulo mo? Mabait naman siya, masipag, tsaka walang bisyo. Ano pa bang hinahanap mo? Iilan na lang yung mga lalaking katulad niya, no? Kahit naman pa paano naghahangad ako ng marangyang buhay. Wala kay Anthony ang katuparan ng mga pangarap ko. O yun naman pala eh. Eh bakit siyang ginawa mo? Eh di sana naghanap ka na lang ng mayamang sugar daddy. Sana nga, Irene. How I wish na merong maligaw ditong mayamang sugar daddy. Papatulang ko talaga siya. Ayan na, Ilona. May paparating na pajero. Baka mali mo nakasakay dyan yung matabang isdang bibingwitin mo. Good afternoon, sir. Full tank po ba? Sige, full tank. Wow, ang ganda. Ang puti. Kapag gumiti ka, akin ka. Ayun, ngumiti nga siya. Masyado naman yata malagkit ang tingin niyo sa akin, sir. Parang matutunaw ako. Huwag mo na akong tawagin, sir. My name is Harold. Ikaw, anong pangalan mo? Elona po. Elona. What a beautiful name. Kasing ganda mo. Pwede ko bang makuha ang number mo, pati na rin ang Facebook account mo? Sige po. No problem. Pero tiyakin mo lang natatawagan niyo ako. Baka naman paasahin mo lang ako. Kung gusto mo, edi babalikan kita mamaya. Pagkatapos ng trabaho mo. Mag-dinner tayo. Ba't bigla na wala si Ilona? Naku ba kung saan siya nagpunta? Teka, hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Di. Pero kanina lang, andito pa siya. Mag-usap pa nga kayo eh. Nalingat lang ako saglit tapos nawala na siya. Posible naman hindi mo alam kung saan siya nagpunta. Ay naku, siya na lang ang tanungin mo. Eh, hindi ko nga siya makontak tapos hindi rin siya nagre-reply sa mga message ko. Teka, nag-aaway ba kayo? Di, ano naman pag-aawayan namin?
Oo, nagkaroon kami ng konting pagtatalo kanina pero nagkaayos din naman agad kami. Sa bagay, nagkabimbangan pa nga kayo kanina, hindi ba? Noong pala yun, kaya alam mo rin siguro kung saan siya nagpunta. Gaya nga ng nasabi ko, siya na lang ang tanungin mo. Ay, naku naman. Ayoko kasi makialam sa problema niyo eh. Ano bang problema ang tinutukoy mo? Sige na, Irene, tapatin mo naman ako. Ano ba alam mo na hindi ko alam? Paano yan? Hindi ka pala nagpaalam sa boyfriend mo. Baka ako pa ang maging dahilan ng pag-aaway niyo. Maganda nga yun para magkaroon ako ng dahilang makipag-break sa kanya. Talaga? Makikipag-break ka sa kanya? Ayos. Very good. Gusto ko yan. Teka muna. Ano ba ang trabaho niya? Mekaniko. Mekaniko? Kung ganon, expert siya sa pagbubutingting ng kotse. Samantalang ako, pagsakay lang sa kotse ang hilig ko. Ilang kotse na bang nasakyan mo? Anong kotse bang tinutukoy mo? Sa kalsada ka tumingin at wag sa akin. Baka maaksidente tayo. Ikaw nga rin dyan ang matindi kung makatingin eh. Parang inaakit mo ako. Kaya may pick-up line ako para sa'yo. Sige nga, anong pick-up line mo? Kotse ka ba? Bakit? Gusto ko kasing sumakay sa'yo eh. Pwede ba? Sure, why not? Magaling din ako sa pagdadrive. Gusto mo bang dalhin kita sa langit? Malalim na ang gabi, Anthony. Ay, Hindi ka Nay. pa ba uuwi? Hihintayin mo ba si Elona? Oo po, Nanay Metring eh. Nag-aalala na po kasi ako sa kanya. Hindi mo ba siya matawagan? Opo. Kanina ko pa po siya kinukontak pero lagi unattended ng cellphone niya. Pati rin nga po sa messenger niya, hindi ko rin po matawagan dahil lagi pong offline. Hoy, baka naman lobat lang. Sana nga po, yun lang ang dahilan pero... parang hindi na po maganda ang kutob ko eh. Oh! Umaga na, bakit ngayon ka lang dumating? Hinintay mo pa talaga ako. Don't tell me dito ka natulog. Aba, oo naman. Dito ako natulog sa sofa. Nakakaya nga kay Nanay Metring eh, pero kinapalan ko na ang mukha ko. Ikaw ba? Saan ka natulog kagabi? Saan pa? E di sa malambot na kama. Ay, wow. At sinong Herodes naman ang katabi mo? Nakita kita nang bumaba ka sa Pajero. Sino ba lalaking yun, ha? Siya ba ang pinalit mo sa akin, ha? Oo, pinalitan na kita. Dahil mas malayong mararating ko kapag siya ang kasama ko. Sabihin mo sa akin ni Lona, ganun ba ako dali itapon at ibasura? Saan ba ako nagkulang? Ha? Saan ako nagkamali? Kulang ka sa pangarap, Anthony. Wala ka kasing ambisyon eh. Sa pangarap? Sa ambisyon? Wow, sabihin mo gold digger ka, mukha kang pera. Hindi ako mukhang pera. Nagiging practical lang ako. Masama ba yun? Ay wow, practical. Kahit gaano karami ang pera mo, hindi mo pa rin kayang bilhin ng tunay at wagas na pag-ibig. At aanhin ko naman yung tunay at wagas na pag-ibig, ha? Kaya bang tugunan nun yung kalam ng sikmura? Ay, bakit? Naghihirap ka ba? Nagugutom ka na ba? Wala ka na ba makain? Hindi ganun kababaw ang pangarap ko. Hindi sapat sa akin na makaraos lang at kumain ng 3 beses sa isang araw. Aba ako naghahangad ka ng masarap na buhay, bakit ako ang pinatulan mo? Alam mo naman sa umpisa lang at hindi ko kaya ibigay ang marangya at maluong buhay na pinapangarap mo! Damdamin kasi yung pinairal ko. Pero sa pagkakataong to, isip ko naman ang gagamitin ko. Kaya patawarin mo ako, Anthony. Hanggang dito na lang tayo. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa atin. Ano ka mo? Magre-resign ka na? Bakit? May nakita ka na bang ibang trabaho? Hindi po, Sir Alfred. Malayo po kasi yung lugar na lilipatan ko. Saan banda? Meron pang ibang branch ang gasolinahan ko. Baka malapit lang sa dilipatan mo doon ka na lang. Hindi na po kailangan, sir. Ayoko na pong magtrabaho. Paano ka naman mabubuhay kung hindi ka na magtatrabaho? Hindi ko na po problema yon. At hindi nyo na po kailangan pang malaman kung bakit. Ibig mong sabihin nung
isang araw lang sila nagkakilala. Tapos sumama na agad si Ilona sa lalaking yun na ba? Sa totoo lang, Anthony, nabigla rin ako. Ang akala ko talaga nagbibiro lang si Ilona, pero tinutuon niya. Hindi ko rin naman inaasaan yun. Masyado mabilis ang desisyon niya. Ano ngayon ang plano mo? Ewan ko. Parang gusto ko na lang bigla maglawat. Matunas ako yung natatayuan ko. Ang sakit ay rin. Sobrang sakit. Alam mo yun. Parang magkukunaw ang mundo ko. Oo, masakit at mahirap. Pero kailangan mo magpakatatag at huwag kang susuko. Dapat nga maging challenge sa'yo ang pangyayaring ito. Diyos ko naman. Pero tama ka. Ay, naku. Babangon ako at papatunayan ko sa kanya na mali ang pagtalikod niya sa akin. Sinusumpa ako magsisisi siya bahalang araw. Ang ganda naman ng kondo na to. Dito na ba talaga ako titira? Tayo, Ilona. Tayo ang titira rito. Sa katunayan, nung 1 linggo ko lang ito nabili. Dinispatch ako ng dati kong kondo. Kung ganun, ako pa lang ang babaeng dinala mo rito? Aaminin ko, Ilona. Marami ng babae ang dumaan sa buhay ko. Pero tanging ikaw lang ang binahay ko. Uwe, baka naman laging ganyan ang sinasabi mo sa mga naging babae mo. Hindi na kita masisisi kung hindi ka naniniwala pero yun ang totoo. Ikaw ang pinakamaswerteng babae sa buhay ko. Sige na nga, maniniwala na ako. Pero sa ngayon, ilan naman ang kahati ko sa'yo? Magastos sa mag-maintain ng maraming babae. Masakit sa ulo. Kaya ikaw lang, Ilona. Sa'yo ko lang ibubuhos ang lahat ng atensyon at lahat ng anumang meron ako. Mabubuhay ka na parang prinsesa at masusunod lahat ng layaw mo. Ano? Ikaw naman ang magre-resign? Oo, sir. Masyado mo naman yata yung dinidibdib ang breakup niyo ni Ilona. Aminin ko, sir. Labis talaga ako nasaktan nang iwan ako ni Ilona. Pero ayoko maging bitter eh. Gusto ko lang patunayan hindi ako isang basura. Sino ba nagsabing basura ka? Yun kasi ang tingin ni Ilona sa akin, sir. Basura ako kaya madali para sa kanya na itapon ako. Pero patutunayan ko sa kanya na ang isang basura ay pwede maging ginto balang araw. At paano naman mangyayari yun? Basta, iisa lang masasabi ko. Maring sa ngayon na isang sisiw lang ang katulad ko pero balang araw ay magiging agila ako at lilipad ako ng mataas hanggang doon sa tuktok ng langit. Anak ng tokwa naman batan to. Kanina ba umiiyak? Naririndi na ako eh. Ilona! Ilona, ano ba? Halika nga rito. Patigilin mo tong anak mo. Ilona! Nasaan ka ba? Ilona! Sandali lang! Nandyan na! Bilisan mo, tumiinit ang ulo ko! Ano ang problema mo? Nagtatanong ka ba? Ayan no, ang ingay ng anak mo. Naririndi na ako. Kapag napikon ako, iahagis ko sa bintana yan. Kung magsalita ka parang hindi mo anak ah! Hindi mo magawang kargahin! Trabaho mo yan. Kaya huwag mo ipapasa sa akin. Hoy, ano ba? Tumigil ka na! Ba, lalo pang nilakasan ng iyak. Nananadya ka ba? Sinisigawan mo kasi! Siyempre, lalong lalakas ang iyak niyan! Siraulo ka talaga eh! Kaya nga patigilin mo na. Baka masakal ko pang damo ang batang yan. Tahan na, baby! Tahan na! Pasensya ka na dahil siraulo ang tatay mo! Walang iya ka. Gusto mo bang pagbuhulin ko kayo? Nakakabwisit na kayo! Eh kung nabibwisit ka, edi umalis ka na dahil nabibwisit na rin ako sa'yo! Salamat naman dinalaw mo ko. Mababaliw na kasi ako rito eh. Bakit? May problema ba? Eh lagi kasing mainit ulo ni Harold. Pati yung anak ko pinapatulan niya. Baka naman kulang sa bembang kaya mainit ang ulo. Siguro nga. Halos 2 linggo pa lang ang anak namin kaya wala munang bembang. Magtiis muna siya, ano? 2 linggo na pala eh. Pwede na siguro yun. Hindi pwede. Bibili muna ako ng contraceptive pills. Ayoko pang masundan ka agad yung anak namin. Ikaw, kamusta ka na?
Ano, virgin ka pa rin ba? Oo, pero okay lang. Inilalaan ko ang virginity ko sa matabang isda. Gusto ko rin kasi ng marangyang buhay, no, katulad mo. Mahirap din kung pera lang ang habol. Dapat meron din kasamang pagmamahal. Bakit? Hindi yung ba mahal si Harold? Kahit naman paano may konting pagtingin. Pero syempre, iba pa rin si Anthony. Siya kasi yung first love ko. Uy, namiss mo ba yung ex mo? Oo naman. Kamusta na kaya yung kulokoy na yun? May update ka ba tungkol sa kanya? Mahigit 1 taon na rin palang nakalipas. Di ko alam kung anong update sa kanya eh. Inactive na kasi yung Facebook niya. Malamang busy yung sa trabaho. Ano bang pinagkakaabalahan niya? 1 linggo after ng resignation mo, siya naman ang nag-resign. Mag-apply sa isang agency para maging OFW sa Dubai. 1 taon na rin siya doon. Ganun ba? Hindi, good luck na lang sa kanya. Sana nga magtagumpay siya. Magtipid ka muna. Wala na ang racket ko. Bakit? Ano nangyari? Nasisante yung boss ko. District engineer sa DPWH ang boss mo, diba? Oo, nadawit sa flood control project. Tapos na ang maliligayang araw niya. Kaya damay lahat ng mga tauhan niya. Kasama ako ron. Eh di maghanap ka ng ibang mapapasukan. Engineer ka naman, diba? Di naman ako lisensyado. Hindi kasi ako nag-take ng board exam. Eh paano yan? 2 taon pa lang yung anak natin. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Problema ba yon? Eh di maghanap ka ng sugar daddy na sasandalan mo. Bakit, Harold? Ano bang palagay mo sa amin, ha? Para lang bang hayop ang turing mo sa amin na pwede mong ipamigay kung kani-kanino? Ano bang halaga namin sa buhay mo? Naman ang kadramahan mo. Kung nagsasawa ka na at hindi ka na makati sa piling ko, eh di lumayas ka na sa poder ko. Oh, narito ka na pala, Anthony. Kailan ka pa dumating? Kahapon lang. Musta ka na? Tigang na bulaklak ka pa rin ba? Wala pa bang bubuyog o paru-parong sumisimsim ng bango mo? Kung makapagsalita ka naman ng ganyan, wagas. Ikaw ba, kumusta ka na? Mukhang big time ka na, ha? Ibang-iba na yung dating mo, ha? Sa bagay, 3 taon ka na nga pala nagtatrabaho sa Dubai. Oo. Natapos ko na ang 3 taong kontrata kaya babalik uli ako. Pipirma uli ng panibagong kontrata. 3 taon uli. Oo nga pala. Kumusta na pala si Elona? Ayun, sumasakit na ang ulo. Wala na kasing trabaho yung kinakasama niya. Uy, gusto mo bang dumalaw sa kanya? Sasamahan kita. Ay, wag muna siguro ngayon. Hindi pa to ang tamang panahon sa muling pagkikita namin eh. 1 taong ka nang walang trabaho. Habang buhay ka na lang bang tambay? At least buhay pa rin tayo. Yun nga lang, paubos na ang savings ko. Pati na rin ang napagbentahan ko ng mga properties ko. Eh kasi naman, hindi ka nag-iisip. Nagbubuhay pensyonado ka pa rin kahit wala ka ng trabaho. Sana nagtayo ka ng maliit na negosyo. Sayang yung milyones na nilustay mo. Pera ko ang nilustay ko. Kaya hindi ka dapat magreklamo. At isa pa, hindi ka ba naman nagugutom, di ba? Hindi ko nahihintayin pang mangyari yun, kaya kung hindi ka magbabago, ay lalayasan na kita. At isasama ko ang anak natin. At sa palagay mo, hahabulin kita? Eh di sige, lumayas na kayo. Mabuti nga yun eh, para mabawasan ang palamunin ko. May bakante po ba sa paupahan nyo, Nanay Metring? Ay, Elona, tamang-tamang dating mo. May bakanting unit no 1 linggo. Ganun pa po ba ang presyo ng renta? Siguro tumaas na dahil 4 na taon na ang nakalipas. Ay, oo naman, nagtaas na ako ng renta. Pero alam ko na pang gipit ka, kaya yung dati pa rin presyong sisingilin ko sa'yo. Hindi na ako manghihingi ng deposito. Salamat po, Nanay Metring. Pero advance naman po ang pagbabayad ko, kaya magbabayad na po ako ngayon. Ay, sigurado ka ba? Hindi kita pipilitin kung hindi mo kaya. Okay lang po. May pera pa naman po ako dahil nagbenta ako ng ilang personal na gamit na hindi ko naman kailangan. Ano ngayon ang balak mo? Meron ka bang mapapasukan? Babalik na lang ho ako siguro sa gasolinahan. Siguro naman may bakante pa ron. Ay, paano yung anak mo?
Yun nga po yung isang papakiusap ko sana sa inyo eh. Baka pwedeng kayo na muna magbantay at mag-alaga sa kanya kapag nasa trabaho ako. Babayaran ko na lang po kayo. Pwede naman dahil hindi ako busy. At isa pa, nasasapik din ako sa pag-aalaga ng bata. 3 taon na po yung anak ko at merong kakulitan. Baka mahirapan po kayo at singilin niyo ako naman. Bahala ka na kung magkano lang ang kaya mo. Kahit nga libre, payag na ako. Umalis ka na pala sa gasolinahan? Anong trabaho mo ngayon? Call center agent ako, magtatatlong buwan na. Talaga? Galing mo naman. Halos 1 taon din ako nag-aral ng English. Meron namang libreng online tutorial. Kung gusto mo, subukan mo ding mag-apply. Di ko kaya yun. Mahina ako sa English at hindi ako matyagang mag-aral. Babalik na lang ako sa gasolinahan. Si Sir Alfred pa rin ba ang bossing doon? Oo, siya pa rin. Kaya sige, bumalik ka ron. Yun nga lang hindi ko alam kung may bakante pa. Ang galing naman ng timing mo, Ilona. Nag-resign kahapon ng cashier ko. Pwede ka ba? Siyempre naman po, sir. Mas maganda nga po yun at isa pa, hindi na ako namimili ng trabaho. Kahit ano po, basta't kaya ko. Lalo na po ngayong mahigpit ang pangangailangan ko. Kamusta ka na ba? Ang sabi kasi dati sa akin ni Irene, may kinakasama ka na ron na mayamang engineer. Wala na po yun, sir. Iniwan ko na po siya dahil sumasakit na lang ulo ko sa kanya. May anak ka na rin daw. Oo po. Kaya kailangan talagang kumayad ako ng husto. Mabuti nga po't mabait si Nanay Metring eh. Siyang mag-aalaga sa anak ko kapag nasa trabaho ako. Huwag kang mag-alala, Ilona. Mas mataas naman ng konti sa minimum wage ang sahod ng isang cashier. Mas mataas sa gasoline girl. Tapos, regular na rin ang status mo. May benefits ka pa rin katulad ng dati. Ay, salamat po, Sir Alfred. Sana nga po sumapat ang sahod ko sa pang-araw-araw na gastos. Ang bilis ng panahon, Ilona. Lumilipas nang hindi natin namamalayan. Parang kailan lang nang bumalik ka rito. Pero ngayon tignan mo, kinder ng anak mo. Oo nga po, Nanay Metring. Ang bilis talagang umiikot ng kamay ng orasan. Ang 1 taon ay para lang 1 buwan. Bata ka pa, Ilona. Ay, teka, ilang taon ka na nga ba? 28 po. O pwede ka pa sigurong makapag-asawa. Ayaw mo bang magkaroon ng tatay ang anak mo? Kahit na po gustuhin ko, kung wala namang po pwede, di wala rin. Maganda ka naman at hindi halatang may anak ka na. Wala bang nanliligaw sa'yo? Meron po. Isang mekaniko at isang gasoline boy. O yun naman pala eh. Teka, wala ka bang natitipuhan sa kanila? O baka naman, umaasa kang babalikan ka pa ni Anthony? Hindi ko na po alam kung ano nangyari sa kanya. Baka po may pamilya na siya. Pero naiisip mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Sa totoo lang po, namimiss ko siya. Pero hindi ko po alam kung magkikita pa uli kami. Ito naman mag-1 taon ka na pala rito sa Pilipinas. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Busy ako sa negosyo ko. Ano ba negosyo mo? Medyo malaki rin ang lote na bili ko kaya nagpatayo ako ng talyer at auto supply. Wow, ang galing naman! Big time ka na ngayon Tinupad mo talaga yung pangako mo noon Sinunod ko lang ang advice mo na magpakatatag at wag sumuko kaya nagsumikap ako. Nagtrabaho ako sa Dubai sa loob ng 6 na taon. Malaki nga rin ang naipon ko kaya nagtayo ako ng negosyo. Teka, kumusta naman ang negosyo mo? So far so good. Gusto ko magbukas ng panibagong branch Pero pinag-iisipan ko bang mabuti? Ibang-iba ka na talaga Naku, ang swerte naman ng mapapangasawa mo. Sayang, may boyfriend na ako. Ha? Talaga? Kumusta naman? Nakatingin ka na ba ng bembang? Conservative ang BF ko. Ang gusto niya, virgin kami pareho sa araw ng magiging kasal namin. Oo naman. Uso pa pala ang virgin bride at virgin groom sa panahon na to. How about you? Ako? May bago ka na bang girlfriend? Ay, siya nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Single na uli si Ilona.
Naghiwalay na sila ni Harold. Kaya 3 taon na siyang tigang. Ito naman, ang wagas mo naman kung makatigang ka. Bakit? Tinatamaan ka rin ba? Eh, Di kung gusto mo, di puntahan mo siya. Baka sakaling parehong mapawi ang pagiging tigang niyo. nasaan na ba siya ngayon, ha? Ayun, nangungupahan uli siya kina Aling Mitring at bumalik sa gasolinahan. Oh? Pero hindi na siya gasoline girl, ha? Cashier na siya ngayon. O di ba para na rin yung promotion? Oo nga naman. Oo nga pala. Ilan na ba ang anak niya? Isa lang. Pero kung gusto mo, di dagdagan mo. Gusto na kaya si Ilona? Halos 8 taon na rin pala nakalipas pagkatapos ng huling pagkikita namin, ah. Sabi ni Irene ay 3 taon nang hiwalay sila ni Harold. Tapos doon daw uli siya nagtatrabaho sa gasolinahan. At nangungupahan uli siya kay Nanay Metring. Ano kaya kung puntahan ko siya roon? Kanina pa tayo paikot-ikot dito sa mall. Hindi ka pa napapagod? Saan ba talaga tayo pupunta? Doon po sa tindahan ng mga toys. Kung sa bagay, birthday mo ngayon, kaya ibibili kita ng birthday gift. Ano ba regalo gusto mo? Barbie doll po, Mami. Barbie doll na naman? Nung nakaraang birthday mo, Barbie doll pinabili mo sa akin. Tapos Barbie doll din ang regalo ko sa'yo nung Christmas. Tapos ngayon, Barbie doll ulit. Mami, hindi pa po kasi kompleto yung collection ko ng Barbie doll. Marami pa po kulang. Okay, sige. Sinabi mo eh. Kaya bibili tayo ng Barbie doll. Yay! May bagong Barbie doll na naman ako. Oh, ayun yung toy store, oh. Doon tayo bibili ng Barbie doll. Matagal ka rin nawala, Anthony. Ay. Kumusta ka na? Mabuti naman po, Nanay Metring. Kamusta na rin po kayo? Ay, eto sa awa ng Diyos, malakas pa rin. At walang gaanong nararamdaman. Sayang, hindi mo inabutan si Ilona. Kakaalis lamang niya. Yun nga po pala. Saan po ba siya nagpunta? Ay, birthday kasi ng anak niya. 6 years old na. Namamasyal sila sa mall. Ay, ang bilis naman po talaga ng panahon, ano? Parang kailan lang yung huling pagkikita namin. Tapos ngayon 6 years old na anak niya. Kung gano'n hindi pa pala uli kayo nagkikita. Teka, gusto mo bang hintayin ang pagdating niya? Ay, naku, hindi na po, Nanay Metring. Babalik na lang po uli ako sa ibang araw. Sayang naman hindi kami nagkita. Kaya nga pero babalik daw siya. Kailan po? Biglang kumisla pa mga mata mo Mukhang excited ka sa muling pagkikita nyo. Ay, syempre naman po. Sa katunayan, miss na miss ko na po siya. Kung ganun, Ilona, mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Siguro nga po, hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Lagi ko pa rin pong naaalala ang mga masasayang araw na pinagsamahan namin. Teka, umaasa ka pa bang magkakabalikan kayo? Marami na pong nangyari sa loob ng 8 taon. Paano po kung may pamilya na siya? Nako, yun pa lang hindi ko naitanong sa kanya. Kung may asawa na ba siya o kaya naman may girlfriend na. Ay, hindi bale. Magkikita pa naman siguro kayo. Kaya ikaw na lang ang magtanong sa kanya. Malapit na ako sa gasolinahan ni Sir Alfred. Sana naman magkita kami ni Ilona. Yun ang gasolinahan. Bakit ba bigla ako kinakabahan? Full tank ba, sir? Full tank. Inambot na ang cashier. Pupunta ako ron. Nakakabahan talaga ako, Ilona? Anthony? Ikaw ba talaga yan? Ang laki na ng pinagbago mo. Hindi na kita makilala.
Big time ng dating mo, ha? Ano bang pagbabago ang tinutukoy mo? Katulad pa rin naman ako ng dati Gwapo pa rin naman ako, di ba? Siyempre, gwapo ka pa rin. Pero, hindi ka na mukhang gusgusing mekaniko na puno ng grasa ang katawan. Mukha ka ng CEO ng isang kumpanya kung manamit. Tapos, ang dami mo ring suot na alahas. At higit sa lahat, BMW yung kotseng dala mo. Masyado nang malayo ang narating mo. Uy, buong alam to ng mga pagsisikap ko, ano ka ba? At pinagandaan ko talaga ang pagkikita natin ngayon Bakit, Harold? Dahil ba sa kagustuhan mo na gantihan ako? At ito yung paraan ng paghihiganti mo? Kung sa bagay, being successful is just a way of showing revenge. Aminin ko, Ilona. Gusto ko talaga ipakita ko sa'yo na di na ako ang dating gusgusing mekaniko yung tinapon mo sa basurahan. Gusto ko rin patunayan sa'yo na kaya ko rin abutin ng langit kahit isang hampas lupa lang ako. At ngayon nagtagumpay ka na, gusto mo bang makitang nagsisisi na ako? Gusto mo rin bang sumbatan ako? Aaminin ko malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. At sana naman mapatawad mo na ako. Huwag ka mag-alala. Hindi ako asa pang magkabalikan tayo. Hindi na kasi ako karapat-dapat para sa'yo Don't get me wrong, Ilona, dahil noon pa man ay napatawad na kita. Hindi na rin akong naghihinanakit sa'yo. Sa katunayan nga, gusto ko pa nga magpasalamat sa'yo Magpasalamat saan? Kung di mo ako iniwanan at sinaktan, hindi ako magigising. Tama ka. Kulang ako sa pangarap at ambisyon kaya walang magandang mangyayari sa atin kung tayo magkakatuluyan. Ang kabiguang ibinigay mo ang nagtulak sa akin upang magsikap ng gusto at magtagumpay. Kung hindi mo ako biniguay, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon kaya salamat, Ilona. Maraming salamat Maraming salamat din dahil naging bahagi pala ako ng tagumpay mo. Siya nga pala. Kamusta love life mo? May asawa ka na ba? Ay, wala pa. Wala pa naman pero malapit na. Engaged na kasi ako sa girlfriend ko. Ganun ba? Oh. Congratulations. Best Thank you. wishes sa inyo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo. Sure. Wala namang problema. Tsaka nga pala, may bibigay nga pala ako sa'yo. Ano yun? Ito, kunin mo. Cheque? Oh my... 1 milyong piso? Para saan to? Isipin mo na lang na balato ko yan sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, malaki yung naging bahagi mo sa tagumpay na tinatamasa ko. Gawin mo yung puhunan sa isang maliit na negosyo, kaya malay natin, maging matagumpay na negosyante ka rin balang araw. Salamat, Anthony! Maraming salamat! Tama ka. Ibang-iba na talaga si Anthony. Big time na siya ngayon. Sayang nga lang at engaged na pala siya. Pero okay lang. Dahil may 1 milyong piso ka naman. Opo, Nanay Mitring. Malaking bagay pong 1 milyong piso at hindi ko po alam yung gagawin ko sa perang to. O edi, magnegosyo ka. Yun nga din po yung iniisip ko pero ano naman pong negosyong itatayo ko? Sa ngayon kasi, ang magandang negosyong naiisip ko ay pagkain. Madali kasing mabenta yon. Pwede po yun, Nanay Mitring, pero ano namang klaseng pagkain kaya? Teka, ano kaya kung magtayo ka na lang ng isang karinderya? Ay, magandang ideya po yan. Pero kukonting putahe lang po alam ko eh. Hindi rin po gaanong masarap ang luto ko. Nako, tutulungan na lang kita. At marami namang recipe sa YouTube, kaya madali lang pag-aralan ng pagluluto. Pero saan naman po ako kukuha ng pwesto? Pwede po ba rito sa inuupahan ko? Maliit ito, tapos walang ekstrang espasyo. Pero teka, baka mabakante yung isang unit ko. Katabi lang nitong inuupahan mo. Nagpaalam na kasi yung umuupa roon. At medyo malaki yun. Sige po,
hihintayin ko na lang pong mabakante yun. Ba, big time ka na rin, Irene ah. Ganda ng kotse mo ah, brand new. Anong brand new? Mahigit 1 taon na yan, ano? Hulugan lang yan, 5 years to pay. Hindi naman ako kasing yaman mo na kayang bumili ng cash. Kayang bumili ng cash. Oh, bakit mo dinala rito sa talyer ko? May problema ba? Eh wala naman, gusto ko lang sanang ipatune up. Pupunta ako sa Bicol bukas eh. Sa Bicol, dun ba ang probinsya mo? Oo, at magbabakasyon din ako. O siya nga pala, tumawag sa akin si Ilona. Oh. Nagkita raw kayo nung isang araw? Oo, sa wakas nagkita rin nga kami after 8 years eh. At binigyan mo rin daw siya ng 1 milyon. Swerte naman niya, sana all. Kayang-kaya mo rin naman makaipon ng 1 milyong piso basta't masipag ka at hindi maluhoy. Pero, maswerte pa rin na mapapangasawa mo. Instant millionaire siya. Sayang nga lang at hindi siya si Ilona. Ganun talaga ang buhay. Di lang talaga siguro kami ni Ilona para sa isa't isa. Ay, may nabakante palang unit sa paupahan ko. Yung katabi ng inuupahan mo. Konting renovation lang at pwedeng-pwede nang maging karinderya. Ah, sige po, Nanay Metring. Ako na lang pong uupa. Pero paano pong renovation? Meron po bang available na karpentero? Wag mo nang problemahin yon. Ako nang bahala doon. Alam ko kung paano ka makakatipid. At alam ko rin kung saang hardware tayo bibili ng materyales. Gaano naman po kaya katagal bago matapos ang renovation? Uy, madali lang yun. Hindi naman siguro aabuti ng 1 buwan. Baka mga 2 hanggang 3 linggo lang. Sana po magkasya yung budget ko. Siyempre, bibili rin po ako ng mga kasangkapan sa pagluluto. At marami rin pong mga permit at papeles ang aasikasuhin ko. Laking gastos din po nun. Hindi naman siguro kakapusin ng 1 milyong piso. Baka nga malaki pa rin ang matira. Magre-resign ka na? Bakit? May nakita ka bang bagong trabaho? Hindi po, sir. Magtatayo po ako ng karinderya. Sa katunayan, nag-uumpisa na po yung construction. Talaga? Maganda yan, Ilona. Ako ang magiging kauna-unahan mong suki. Pwede bang i-deliver mo na lang dito? Pwede naman po. Total, malapit lang ang bahay namin dito sa gasolinahan. 1 sakay lang ng tricycle. Oo, ganun nga. At kilala mo naman ang mga tauhan ko. Kaya magiging suki mo rin sila. Pero kailan naman ang effectivity ng resignation mo? Hindi naman po ako nagmamadali. Bibigyan ko po kayo ng sapat na panahon para makakita ng kapalit ko. Sige, kahit 1 linggo lang. Ako nang bahalang maghanap ng kapalit mo. At good luck sa negosyo mo. Uy, ngayon lang uli nangyari to, Anthony, ha? Hindi ko na matandaan kung kailan tayo uling kumain ng sabay-sabay. Oo nga, Irene. Ang tagal na nun, no? Kailan nga ba yun? Hindi mo alam? Nakalimutan mo na? Oo, nakalimutan ko na. Kailan nga yun? Di ba birthday ko nang sagutin mo ako? Tapos, kinantsawan ako ni Irene. Kailangan daw na ilibre ko siya ng lunch. Tapos, isinama na rin kita. Oo, natatandaan ko na. Pero ano namang okasyon ngayon at inaya mo kami ni Ilona? Siyempre, namimiss ko ang bonding natin. At meron din nga update na sasabihin ko. Anong update? Ikakasal ka na ba? Oo, next month na. May invitation ako para sa inyo. Eto, tigisa kayo ha. Wow! Invitation palang elegante na. Lalo na siguro yung kasal. En grande ba? Siyempre, minsan lang naman itong mangyari sa buhay ko. Kaya dapat ay special. Swerte naman na magiging bride mo. Sana all. Ay, teka muna. Hoy, Ilona. Bakit bigla kang tahimik siya na? Mukhang naiiyak ka pa yata. Hindi Napuwing lang ako. Anong hindi ka dyan? Ayan o, kitang-kita sa itsura mo. Parang gusto mo talagang umiyak. Ano ka ba, Irene? Huwag ka namang ganyan. Sandali, pupunta lang ako sa CR. Anthony, nakita mo ba yon? Parang naiyak na talaga siya. Alam mo,
Mukhang in love pa rin sa'yo si Ilona eh. Sa totoo lang, Irene, parang naiyak na nga rin ako eh. Talaga lang ha? Ganun? Feeling is mutual? Teka, mahal mo pa rin si Ilona hanggang ngayon? Naku, di na mahalaga kung ano naman ang nararamdaman namin ngayon dahil kakasal na ako eh. At mahal ko si Abby eh. Kaya nga siya ang pakakasalan ko. Abby palang pangalan niya. Napakaswerte talaga ng bride-to-be mo. Sigurado ako nang hihinayang si Ilona dahil malaking swerte ang pinakawalan niya. Mo, nagkakamali ka, Irene. Dahil kamalasan na ibibigay ko kay Ilona kung kami ang nagkatuluyan noon. Isang kanin pa ate! Ay, ako rin, isang kanin pa. Dagdagan mo na rin ng kalahating adobong sitaw ah. Uy, taga lang. Kanina pa kami rito. Nasaan na yung order namin? 3 kanin, 1 sinigang at saka 1 kaldereta. Ay, naku, andyan na. Pasensya na kayo. Opo, isa-isa lang po ha. Pasensya na po talaga. Ay, kailangan siguro magdagdag tayo ng tauhan. Opo, Nanay Metring. Hindi ko naman po inaasahang dudumugin tayo ng customer. Ko tama ka. Ang bilis ding maubos ng pagkain natin. Kaya kailangan siguro magdagdag tayo ng niluluto natin. Tapos, kailangan din mabilis ang serbisyo natin para hindi madala yung mga suki natin. Pagtutuunan ko po talaga ng pansin to. Sayang naman po yung momentum kung di natin sasamantalahin yung pagkakataon. 2 kanin niya, saka sinigang na hipon. Harold, ikaw ba yan? Mabuti naman at kilala mo pa ako, Ilona. Long time no see. Miss na kita. Kumusta ka na? Na-miss mo rin ba ako? Tapos ka nang kumain kaya pwede ka nang umalis. Hindi pa ako nagbabayad. Tapos paalisin mo na ako. Okay lang, libre ng tanghalian mo. Huwag ka na magbayad kaya makakaalis ka na. Pinagtatabuhin mo ba ako? Ganito ba ang pagtrato mo sa isang customer? Busog ka na, di ba? Ano ba bang gusto mo? Nasaan ang anak natin? Pwede ko ba makausap? Nasa school siya, mamayang hapon pa siya dadating. Okay, sige. Babalik ako mamaya. Ano pong gagawin ko, Nanay Metring? Ilona, si Harold pa rin ang ama ng anak mo. May karapatan sila sa isa't isa na hindi mo pwedeng ipagkait. Nananahimik na po yung anak ko. Mabubulabog lang po yung isip niya kapag nagkita sila ni Harold. Teka, hindi ba hinahanap ni Cheche ang tatay niya? Nagtanong nga din po siya pero sabi ko, patay na yung tatay niya. Mali ang ginawa mo. Hindi ka dapat nagsinungaling. Hindi mo kayang itago ang katotohanan habang buhay. Kaya habang maaga pa, ituwid mo ang pagkakamaling yon. Kayo po ang daddy ko? Bakit anak? Hindi mo ba ako natatandaan? 3 taon ka na nun at daddy ang tawag mo sa akin. Opo, parang natatandaan ko nga po. Pero ang sabi po ni Mami, patay na kayo. Yung ba ang sabi ng mami mo? Ibang klase ka rin naman, Ilona. Buhay na buhay ako. Bakit mo ko pinatay? Dahil noon pa man, patay na ang turing ko sa'yo. At huwag ka nang umasang magkakabalikan pa tayo. Huwag kang assuming. May asawa at anak na rin ako. Ayun naman pala eh. Eh di sa kanila mo nalang ibuhos ang panahon mo at atensyon. Huwag mo nang gambalain yung pananahimik ng anak ko. Anak ko rin si Cheche. Kaya kahit ano pang sabihin mo, may karapatan pa rin ako sa kanya na hindi mo maaaring ipagkait. Bakit po ganun, Lola Metring? Bakit po sinabi ni Mami na patay na si Daddy? Ay, nako. Huwag ka na ngang magtanong, Cheche. Dahil hindi mo rin naman maiintindihan kahit na ipaliwanag ko.
Ang importante, nagkita na kayo ng daddy mo. Opo, Lola. Masaya po ako dahil nakita ko yung daddy ko. Kailan po kaya siya uli babalik? Hey, naku, bata ka. Ay, hindi ko alam. Pero regular naman ang pagbisita niya sa'yo, paminsan-minsan. Tatay mo na yung kaldereta. Sangkanin pa nga. Pwede humingi sabaw? Ang bilis ng pag-asenso mo, Ilona. Mahigit isang taon pa na itong karinderi mo, tapos air condition na. Ang ganda pa ng ambience. Para ng restaurant ang dating, ha? Salamin ng dingding at meron pang jazz music, kaya nakaka-relax. Yun po talaga yung plano ko in the future. Gagawin ko ng restaurant itong karinderya ko. Very good. I-push mo yan, ha? Ay, siya nga pala. Kamusta na si Anthony? Bumibisita ba siya dito sa karinderya mo? Oo, ilang beses na pero matagal na yung huling pagpunta niya rito. Kalahating taon na rin siguro. Kumusta na kaya yung mokong ngayon? Siguro may anak na rin siya, no? Uy! Speaking of the angel, may pumaradang magarang kotse sa parking. BMW? Kotse ni Anthony yan. Nagkita na naman tayo, ha? Ang huling pagkikita natin ay nung magdala ka ng invitation card sa kasal mo. Oo nga, mahigit isang taon na pala. Kaya nga eh, ang bilis lumipas ng panahon. Kumusta ka na? May anak ka na ba? Oo, mahigit isang buwan na. Talaga? Nabinyagan na rin ba? Oo nga, Anthony. Parang nahuhulaan ka na kung bakit ka nagpunta rito. Kasama ba kami sa magiging ninang sa binyag ng anak mo? Gano'n na nga. Kasama kayo sa listahan ng mga ninang. Teka nga muna, kanina ko pa napapansin ha. Bakit parang ang lungkot mo? Di maganda yung aura mo ha. Siya nga naman, Anthony. May problema ka ba? Sa totoo lang, magkahalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ko. Bakit naman? Meron bang good news at bad news? Oo. Magkasabay na nangyari ang good news at bad news. Teka, unahin mo nang sabihin ng bad news para maiba naman. Kadalasan kasi nauuna ang good news eh. Unahin ko na ang good news. Kaya nang nasabi ko, may anak na ako. Isang malusog at cute na baby. Eh, ano naman ang bad news? Ang bad news ay Sige lang, Anthony. Ilabas mo yung sama ng loob mo. Makikinig kami sa'yo. wala na si Abby. Patay na siya. Ganun ba? I'm sorry, Anthony. Ano bang nangyari? Namatay siya sa panganganak. Katatapos lang ng 40 days niya eh. Nakakalungkot naman. Condolence ha. Oo, Anthony. Nakikiramay ako. Huwag ka mag-alala. Nandito kami ni Irene para sa'yo. Salamat sa inyo. Maraming salamat. O paano yan, Ilona? Single na uli si Anthony. Uy, nabuhay ang pag-asa mo. Ano ka ba, Irene? Respeto mo naman yung pagkamatay ni Abby. Sige ka, baka biglang pagmultuhan ka niya. Kunwari ka pa. Alam ko naman deep inside, natutuwa ka sa nangyari. Hindi ko kontrolado ang mararamdaman ko. Oo, parang natutuwa ako pero nalulungkot din ako dahil naaawa ako kay Anthony. Tama ka. Siguro, hintayin mo muna makapagbabang luksa bago ka magdiwang. May dapat bang ipagdiwang? Hindi ko nga alam kung anong plano ni Anthony. Paano kung false alarm pala yung inaasahan ko? Uy, edi inamin mo ring umaasa ka. Pero alam mo, malaki naman siguro ang chance na magkabalikan kayo kaya maghintay ka na lang sa muling pag-ikot ng gulong ng pag-ibig mo. Gulong ng pag-ibig? Meron bang ganun? Ang alam ko kasi, gulong ng palad lang. Oo, meron din gulong ng pag-ibig.
Hindi ba noon parehas kayo ni Anthony na nasa itaas ng gulong? At ang magkahiwalay kayo, napunta kayo sa ilalim ng gulong. At ang tagal nyo sa ilalim ha. Pero sa muling pag-ikot ng gulong ng pag-ibig, mapupunta uli kayo sa ibabaw. Gusto mo bang i-convert sa restaurant itong karinderya mo? Iyon talaga yung plano ko. Pero maraming dapat na baguhin at malaki ang kakailanganing pondo doon. Kung gusto mo, di mag-i-invest ako. Yan naman kung papayag ka na maging magkasosyo tayo. Bakit naman ako tatanggi? Sa'yo na nga nang galing yung puhunan ko. Siya, sige. Pag-usapan natin at pagplanuhan mabuti. Ay, nako, ang galing naman ni Elona. Very successful tong negosyo mo. Abay, halos 1 taon pa lang, 3 lang branch ng yung restaurant. Maganda lang po siguro yung partnership namin ni Anthony sa negosyo. Sa tingin ko, hindi lang sa negosyo kayo magiging good partner, kundi pati na rin siguro sa tunay na buhay. Ayoko na pong isipin yung mga bagay na yan. Oh, ayaw mong isipin dahil matagal lang nasa isip mo. Si Nanay Metring talaga, pinapalakas din yung loob ko kaya parang gustong umindak ng puso ko. Kitang-kita ko nga sa kislap ng mga mata mo. Parang bituin ko buo kuti-kuti-tap. Ang ganda naman ng ambience dito. Oo nga no? Nakaka-relax pagmasdan yung agos ng tubig sa ilog. At ang sarap pakinggan ng huni ng mga ibon. Pinili ko talaga ang lugar na to para ma-relax ang mga isip at puso natin. Bakit, Anthony? Meron bang okasyon? Isang buwan na kasi nakalipas pagkatapos ng babang loksa ni Abby. Oo nga, no? Naka-move on ka na ba? Siyempre naman. Lalo na nga ngayon kasama ko ang babaeng laging nagko-comfort sa akin at nagpapalakas ng loob ko. Maraming salamat Walang ano man yun. After all, magkaibigan naman tayo. And that's what friends are for. Hanggang magkaibigan na lang ba tayo? Di ba tayo pwede mag-level up? Anong level up? Ano ba naman to? Alam mo na Paano ko malalaman? Hindi mo naman sinasabi. Ayoko naman maging assuming at baka mapahiya lang ako. Kaya huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na kung anong... Grabe ka. Dinaan mo ako sa bilis, hinalikan mo ako sa labi. Hindi ka naman pumalag kaya bibiglag sabihin gusto mo rin Nabitin ka ba? Nilansiyaro doon tayo. Walang hiya ka talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Ganyan pa rin bang style mo hanggang ngayon? Sige na nga, babaguhin ko na yung style ko. Doon tayo sa loob ng kotse para aircon. Ay, gusto ko yan. Bagong adventure. Sige, tayo na. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.